po natin sa awit or sa Psalms. Psalms 19, beginning sa verse 7 hanggang 11. Ito po ang sabi ng Biblia. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh o ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasya ng puso o nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Verse 9, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot-pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita sa oras na ito. Bago tayo mag-start ay meron akong gustong gawin. Meron tayong gagawin ngayon, no? Magpapahula ako sa inyo. Tapos may prize yung makakasagot. Game? Para naman medyo, di ba? Medyo, wala lang. Para lang medyo maaga pa naman. So, hopefully, ay maging tayo, bago tayo mag-start ng message, ay parang, alam niyo yun, merong naman, parang medyo maiba lang. Amen? So may papakita ako may magpa-flash diyang mga pictures, ipapakita ng ating mga kapatid dyan. Tapos huhulaan nyo, no? May lalabas dyan na signage or ano ba yan? May lalabas dyan na sign, tapos huhulaan nyo kung anong sign yung makikita nyo. So ang makakahula, bibigyan ko ng prize. Okay ba yun? Amen? Sabihin natin, praise the Lord! Okay, so ito yung unang pictures, mga kapatid. Flash nga po natin yung unang pictures. Yung makakahula, bibigyan ko ng prize. Bibigyan ko 20. Okay, para lang Okay? Tataas nyo lang yung kamay nyo pagka gusto nyo sumagot. Parang sa airplane to Nakasakay na kayo airplane. Yung mga palaro-palaro sila. Tapos pag nasagutan nyo ay, sige lang, kaya mo lang mag-loading ang ating 10-year-old na ata na laptop. Sige. Okay na ba? Click mo lang. Doon sa kabila, ready ba yung kabila? Ayaw mag-flash Sige, tutulungan ko muna. Ayan yung una natin. Sino nakakaalam kung anong sign yan? So, paborto sa mga nagmamaneho, sana kapag, sino, dali. Okay, tataas kayo ng kamay para magkaano kayo. Pipili ako. Sino? Bibigyan ko ng... sige, si sister. Sister. Siyempre, narinig niya na hindi naman. Alam mo talaga to. Anong sign yan? Dapat tama, English. Dapat tama. Sige, anong sign po yan, kapatid? No overtaking. Wow, sige nga, tingnan nga natin kung tama. Ayun, palakpakan naman natin. Sige, akin na muna yung natin. Meron pa yan
pagka alam niyo yung sagot, wag niyo sabihin So yung aking giveaways ay New King James Version Bible English. O, sino gusto magka-Bible? O, next. Tingnan. Yan. Sinong nakakaalam niyan? O, ano uli yan sa mga may experience uli yan sa pagdadrive? Sige po. Kapatid. No entry. No entry. Another answer. Sino pa yung mayroong hula? Ito medyo mahirap to eh. Usually pag nag-exam ka ng driver's license, lalabas to eh. Bawal tumawid, Pastor. Bawal tumawid. Another one. Sino pa? Akala ko bawal lumabas eh. Sino po? Ha? Floods. Floods? Medyo malapit na. Parang connection dyan. Pag may floods, ano nangyayari? O yan ha. May exact word yan eh. O landslide clue. O ano yun? Sa traffic signage, ano yun? Ay. Wala nang iba dito. Dali. May idea. Si Pastor Anton. Landslide prone. Pwede, pero may exact word kasi dapat eh. Beware. Beware. Beware of landslide. Makikita niya pag driver, ito mga nagda-drive dito. Oh, dali, oh. Beware falling rock. Falling rocks. Tama ba? Sige nga, tingnan nga natin. Wow! Galing, di ba? Parang ano, di ba? Napapaisip kayo. So, kung kukuha kayo ng lisensya, may idea na kayo dyan. Kung anong sign yan. Si Brother Mon. Brother Mon, pakilapit naman dito para hindi na ako maglakad. Next! Next! Yan. Nakikita nyo ba? Pwede pa urong nga nito muna saglit. Kita naman? Sige, urong lang saglit. Yan, ano yan? Warning, tapos may butas, tapos mahulog ka. Ano yan? English to ha. So yun na yung clue sa Tagalog. Mag-iingat sa butas. O ano yun? Wala pa rin. Konti lang yata yung nag-ano rito, no? Medyo more on traffic, ano to eh. Signs or sa kalsada madalas natin nakikita. Or sa ano yata to? Palagay ko sa construction to eh. Sa mga naguhukay pala to. Di ba? So wala kayong idea? Wala na nagtataas. Sige, sirit na tayo. Ano nga po yan, Pastora? Yun. So pag may nakita kayong ganyan, deep excavation. So, big sabihin, mayroong hukay doon, kaya mag-ingat sa mga dinadaanan. Next picture. Ayan, napakadali na niyan. Ha? Si sister. Sige, sis, wait lang, tayo mo yung mic ka. Anong ano yan? Napakadali niya sa lahat ng establishment, nakikita ko yan. No enter. No enter ba? No enter o no entry. O sige, pwede na. Yay! Pakibigay na lang sa ating... So next, bilisan natin. Ayan, ako, grabe ha. Ewan ko na lang pag... Taas yung kamay nyo. Ha? Ha? Dapat tama ha. Be aware, dog. Be aware, dog. Diba? Sino yung may best answer? Beware of dogs po. Beware of dogs ba? Wow! Next picture, dali, para mabilis.
Bakit yung sinasabi agad? Eh di yung pipiliin ko may sagot na. Ano kaya yan, ha? Si sister. No smoking. No smoking ba yan? Sige nga. Wow. Galing ah. Ayan, madadali na yan. Nauna na yung mahirap. Ito. Huwag niyo sabihin pag may idea kayo para mabigyan ko kayo ng Bible. Pastor Anton. Nakadalawa ka na, ha? High voltage. High voltage ba yan? Tingnan natin. Wow, galing ah. O yung mga Bible, pakibasa naman ha. Baka gawin nyo lang props. Next. O ito, ano to? Recently, yan ang issue natin. Pagtag-ulan. Ano? Ano ba yan? Joshua. Sige, si Joshua daw. Joshua, bilis na natin. Flash flood po. Flash flood. Flood. Meron pa bang ibang idea? Meron pa kayong ibang ano? Flash flood? Or, sige, pakita na natin. Pwede na rin siguro yun para mabilis. Flood warning. Sige, bigyan mo si Joshua ng Bible. Meron pa? Dali, para mag-start na tayo. Ayan, napakadali lang yan. Okay, maingay. Sino? Nakikita nyo yan palagi. No jaywalking. No jaywalking. Iba pa, iba pang sagot. May kinalaman doon, pero ano to? Bigyan ko kayo ng clue. Hindi siya, sige, si Brad muna, bro. No crossing. Tama ba? No crossing. Malapit doon, pero... Pedestrian lane. Pedestrian lane ba yan? Tingnan nga natin. Wow, sige, pedestrian crossing. Pwede na. Sayang yun sa'yo. Itong next. Yan. Ano yan? Brother Noah. No jaywalking. No jaywalking. Wala na. No pedestrian crossing. Meron pa ba? Yan. Ito Ayan. Pag may nakita kang ganyan, may nakasabay kang ganyan, masyadong nagmamadali yung natin sino may idea kung ano po yan? Last na yan para... Fire ambulance. Fire ambulance. Fire ambulance. Iba pa sagot. Sino kahit ano? Sige, may kinalaman sa fire. Sino po? Sige, ano sa'yo? Flammable po. Okay. Flammable ba yan? Tingnan natin. Wow, flammable or flammable. So palakpakan natin, bigyan nyo ng Bible si... palakpakan nga po natin si Lord, mga kapatid. Ayun lang. So sino mga nakatanggap ng Bible? Ayan, basahin natin yung Bible para masanay tayo. English yan para maganda. So, yun. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ulit ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, yan pong ating munting pag-games ay may kinalaman sa topic natin ngayon. No? Sa buhay natin. No? Madalas nating nakikita yung mga bagay na yan, mga signs, warnings, na nagbibigay ng babala sa mga tao upang ang mga makakabasa nun, ang mga makakaalam nun, ay magkaroon ng babala o idea at upang sila ay mag-ingat habang sila ay, let's say, dumadaan or pumupunta sa ganong sitwasyon o sa ganong lugar. No? Alam natin sa ating binasa sa ating theme verse sa Psalms na lahat ng bagay, mga kapatid, ay may limitasyon. Sabi mo sa iyong katabi, limitasyon. Mga maaaring gawin
at mga hindi maaaring gawin. Normal yan, nakikita natin yan sa ating kapaligiran. Mga babala, mga paalala, upang tayo, or ito'y naglalayon upang tayo ay makaiwas, no? Sa mga tiyak na kapahamakan. Subalit, hindi natin maiiwasan, no, sa kabila nun, maraming mga tao yung nagdi-disregard ng mga warnings, ng mga paalala. At ito ay humahantong sa pagkapahamak ng kanilang buhay dahil sa hindi pagsunod ng mga babala na yan. Amen po ba? Agree po ba kayo? Hello? Na minsan, yung tao ay, even though may nakikitang babala, warnings, ay binabaliwala. Kaya naman kung minsan sa kalsada, sa traffic, ay nagkakaroon ng mga aksidente at maraming buhay ang nasayang o nawala dahil sa pagsasawalang bahala ng iilang mga tao. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na tayo ay marunong makinig. Amen? Marunong sumunod, especially sa mga warnings, sa mga babala na nakalagay upang hindi mapahamak ang ating buhay. We live in the world that is filled with danger. Warning signs are everywhere. Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, kung kayo po ay nag-aaral na magmaneho at kayo ay kukuha ng lisensya, requirement ang examination, di ba? Kung saan inaaral ninyo, inaalam ninyo ang mga signs, ang mga babala, ano ang dapat gawin, ano ang hindi mo dapat gawin, di ba? Inaaral mo yan, sinusulit, sinusukat, at kailangan mo yung maipasa upang nang sa gayon ikaw ay maging responsableng namamaneho o driver, ika nga. Kaya nga napakahalaga na itong mga warnings na ito ay talagang ating susundin, ating uunawain, hindi natin isasangtabi. More importantly, yung sa ating buhay, about our spiritual life, meron din pong mga tinatawag na warnings ang Word of God na palagi nating nababasa o naaaral sa salita ng ating Panginoon o sa kanyang banal na salita. For example, sa Bible, yung word na take heed, mababasa natin almost 50 plus or 55 times sa Bible. Take heed meaning makinig, di ba? Pakinggan mo. Huwag mong baliwalain. Yung word naman po na beware, 28 plus times na mababasa natin sa New King James Version na same ang meaning, na maging maingat, di ba? Magbantay, mag-ingat. So napakarami din pong warnings o babala na ibinigay ang Panginoon sa kaniyang mga anak. Amen? So pag-uusapan natin ngayon, there are many or several or many warnings na tinuturo ang Biblia, pero pag-uusapan lang natin yung mga mangilan-ngilan dito sa ating topic. So ito ay 7. So ang pag-uusapan natin ngayon, 7 biblical warnings. Sabi ng Bible, number 1, ano po itong Bible warnings na ito? Sabi ng Panginoon, beware of falling. Mag-ingat sa pagkakabagsak. No? Pagkatapos natin na makilala ang Panginoon, naglingkod tayo sa Panginoon, tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso bilang ating Panginoon, tagapagligtas, bilang master ng ating buhay. Ang susunod po na dapat nating ingatan bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, ay ingatan natin ang ating pananampalataya sa Diyos na hindi tayo matisod. Na hindi tayo huminto. Na hindi tayo
magkaroon ng dahilan upang hindi na magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Beware of falling. Kaya nga napakahalaga na tinitingnan natin sino yung mga tao na nakakasama natin lagi. Kung ikaw ay bagong mananampalataya sa Panginoon, sino yung mga friends mo? Sino yung mga barkada mo? Sino yung mga nakakasalamuha mo lagi dahil may malaking effect yan sa katagalan ng takbuhin ng iyong buhay ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi pwede na binago ka na ng Panginoon, iniligtas ka na ng Panginoon, binigyan ka na ng bagong buhay, ngunit ang palagi mo pa rin kasama ay yung mga taong gumagawa ng mga kinapupuotan ng Diyos, kinasusuklaman ng Diyos. 2 Peter 3:17 verse 18, ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago. Ito yung team natin last week. Continue to grow. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi natin yan ma-achieve yung ating paglago kung nandoon tayo sa mga kasama natin na parehas pa rin ang ginagawa na kasamaan sa buhay. Kaya nga, nakakalungkot na balita na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano kung siya ay magkikwit sa pag-serve sa Panginoon. Kung siya ay hihinto sa paglilingkod sa Panginoon, nakakalungkot na balita iyon na ating maririnig sa ating buhay. Kaya nga anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Dapat sa ating buhay, mga kapatid, ay hindi tayo lingon ng lingon kahit kaninong tao. Hindi natin dapat hinahalintulad ang buhay ng iba sa buhay natin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, iwasan natin, tigilan natin tingnan ang buhay ng iba at i-refer ang sarili mong buhay sa nangyayari sa kanila. Sabi ng Luke 9 verse 62. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsisimulang o nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. In other words, sino man yung nagsimulang sumunod kay Kristo, naglingkod sa Panginoon at panaylingon sa kanyang past, panaylingon sa kanyang nakaraan, panaylingon sa mga bagay na dati niya nang tinalikuran, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, kung tayo ay believer na, tayo ay anak ng Panginoon, tayo ay Christian na, tuloy-tuloy, dire-diretso at wala na tayo dapat hinto o tumitingin pa sa gilid, sa kaliwa, sa kanan o sa likuran, kundi tayo ay nakatingin na lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit matisod ang iba, kahit matisod ang kilala mo, ka-churchmate mo, o kung sino man, o leaders mo, pero kung kay Jesus Christ ka, na naniniwala, nananampalataya, ay walang dahilan upang ikaw ay hindi magpatuloy gaano man kahirap ang sitwasyon mo sa buhay. Hallelujah! Kaya beware of falling. Falling and failing in the spiritual life can happen even to the best people sa Biblia. Hindi natin masasabi na matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, matibay na ako. 10 years na akong Christian, matibay na ako, hindi na ako matitinag. Minsan mag-ingat tayo kung ganyan yung iniisip natin. Baka mamaya may mangyaring sumubok sa yung pinagmamalaki na tagal na sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi pala natin kayanin, di po ba? Kasi minsan may mga tao, tagal ko, alam ko na yan.
Paulit-ulit na ako niyan, di ba? Paulit-ulit na ako ng mga Bible na yan. Yung mga ganyan-ganyan. Alam ko na yan. Ano yan? 10 years na ako nag-aaral ng Bible. 20 years na ako nag-aaral ng Bible. Kaya ko na yan. Alam ko na yan. Maraming tao nung dumating ang mga pagsubok, hindi pala nila kinaya. Kaya hindi sapat yung tagal ng ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi basihan na matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon, magiging kampante tayo. Hello? Kung hindi, kahit gaano na tayo katagal na Christian, isipin pa rin natin, huwag nating sukatin, huwag nating bilangin. Kung hindi nakafocus lang tayo dapat sa grasya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi mo, Lord, hindi ko ito magagawa. Panginoon, hindi ko ito malalagpasan kung wala ka at hindi mo ko tinulungan. Kaya nga falling and failing in the spiritual life can happen even to the best. Si Noah, isa sa mga best characters sa Bible. Pero dahil hindi nagbantay, naglasing, at nakita siya ng kanya, dahil sa kanyang kalasingan, nahubot-hubad siya. At nakita yon ng kanyang mga anak. So ano nangyari? Nagkaroon siya ng kahihiyan. Nakakahiya ang kanyang ginawa. Even si Noah, na naging instrumento ng Panginoon. Si David, a man after God's own heart. Napakalapit sa Panginoon. Pero isang araw lang na kanyang pagkakakumpiyansa, natukso. Nag-commit ng adultery. At hindi lang yon, nag-commit din ng murder. Kita niyo mga kapatid? Hindi sukatan kung gaano ka ka-prayerful, gaano ka kalapit sa Panginoon, gaano ka gumawa ng mga signs and wonders sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi basihan na maraming naligtas dahil sa ministry mo, hindi basihan na marami kang naakay sa paanan ng Panginoon na sigurado ka na hindi ka maaring madapa sa iyong buhay mananampalataya. Yung mga tao na close sa Panginoon, dahil naging careless, naging kampante, na dapat sila ay nakikipaglaban na sa battle, we are in the battle. Araw-araw ng buhay natin, nasa gera tayo. Amen? Pag nasa gera ka at may isang pagkakataon na nagpakakampante ka, binigyan mo ng pagkakataon ng iyong kaaway upang atakihin ka. Hello? Kaya pag nasa digmaan, hindi pwede mga kapatid yung kampante ka. Amen? Alert ka palagi. Nagbabantay ka palagi. Nag-aabang ka. Kasi anytime, any moment, maaring umatake yung iyong kalaban. At si David, dahil nagpakakampante siya, instead na nandun siya sa gitna ng battle, na usually niya namang ginagawa. Usually si David ang nangunguna sa battle, sa gera, sa digmaan. Nananalo sila dahil naroon siya. Nagpakakampante at sinabi niya sa mga generals niya, kayo na lang lumaban. Chill muna ako. Ano yung Gen Z word ng chill nga? Ano yun? Ha? Ano daw? O sige, yun na yun. May mga bagong words kasi ngayon. Narinig ko, na-weirdoan ako at na-realize ko, napakatanda ko na pala. Hindi na ako makasabay sa ganito. No, ng mga salita. Yung mga Gen Z, or ano na ba ngayon? Gen Z ba? Or ano yung latest nga? O Gen Alpha. Na pag nagkwentuhan yan sila, one time sumama ako sa pamangkin ko. Yung pamangkin ko nag-aaral sa Ateneo. Lahat ng classmate niya, meron kaming travel sa bus. Nagkwekwentuhan sila. Di ko maintindihan yung mga term nila. Sheesh! Gumagalaw.
Wag, ano yun? Lahat pala yun, may mga meaning na kaakibat. Basta madami yan, hindi ko lang maisa. Hindi na nga ako makasabay, outdated na eh. Ha? Yan, yung mga anak ninyo, alam nila yan. Gang, mga gang, di ba? O kung ano pa yun. Nasaan na ba ako? Nawala ako Kay David. Sumlag pa kakampante. Di ba? Instead na makipaglaban siya, hinayaan niya yung kanyang mga sundalo. At siya ay nagpahinga. At ano nangyari mga kapatid? Yung moment na nagkampante siya, doon nagkaroon ng oportunidad ang kaaway na tuksohin siya. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng Biblia, the wisest person sa Bible, o I believe sa buong mundo na nabuhay sa kasaysayan ng daigdig. Pinakamatalino, pinakamadunong magaling, ay napahamak. Bakit? Sa dami ng kanyang ginawang asawa. Hindi ko nga alam bakit yung mga tao, ang hirap-hirap ng i-maintain ng isang asawa, yung iba nagdadagdag pa 2, 3. Di ba? Si Solomon, ang dami. Hundreds. At kahit faithful siya sa Panginoon, yun ang naging cause sa end ng kanyang life. Mababasa natin na lumayo siya o nalayo siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Demas, another believer na kalaunan ay tumalikod. Sabi ni Paul, because of money, because of wealth. Iniwan niya yung ministry at mas inatupag niya kung papaano kumita ng pera. Kaya number 1, mga kapatid, beware of falling. Number 2, beware of forgetting. Mag-ingat sa pagkalimot sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong kalimutan ng Panginoon. Maraming mga tao, kapag wala pang nakamit sa buhay, ay hindi nakakalimot sa Diyos. Laging nariyan sa mga gawain ng Panginoon, napaka-active sa church. Mga kapatid, may prayer meeting tayo, may prayer warrior tayo, may overnight prayer tayo, may women's ministry service tayo, may men's ministry service tayo doon. Pero pagkatapos bigyan ng Panginoon ng pabor, ibigay ang kanilang hinihiling sa Panginoon, kay bilis nakalimot sa Diyos. Nakakita na ba kayo o nakakilala na ba kayo ng mga taong mabilis makalimot sa Diyos? Meron pala sabi, pag ako ganito ganyan, pinagkaloob ng Panginoon, pagka ako bless ng Panginoon, pagka binigay ng Panginoon yung prayer request ko, ganito ganyan, ako ay talagang magsosupport sa ministry. Sa gawain ng Panginoon, uunahin ko ang gawain ng Panginoon. Pero pag ginawa na ng Diyos yung part niya, hindi mo na makitang nakakaalala pa. Sometimes may mga projects ang church, di ba? Marami nagsasabi dito, magpe-pledge, ganito ganyan, 100,000, ganito ganyan. Pang paano lang pala yun, pang daan-daang libo, pang pa-enjoyment lang pala yun. May kilala ba kayong ganon? Scammer pa. Budol pala. Mga kapatid. Minsan tatayo pa sa stage, magsasalita pa. Tinatch ako ng Panginoon na ganito ganyan. Pag-pray niyo mga kapatid na ako ay ma-achieve ko yung contract o yung kung ano man. At pagkatapos, sasagutin ko yung ano ng church. Di ba? Pero pag nangyari na sa buhay nila, nasa kanila na yung blessing na pinagpipray, nagbago na isip. Kaya sabi ng Deuteronomy 8:11-14, huwag mong kalilimutan si Yahweh na iyong Diyos. Amen. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at ang mga tuntunin kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa mga magagandang bahay, at marami na kayong alagang hayop. In other words, mayaman na kayo, at marami nang naipong pilak at ginto. Marami ng kayamanan. Verse 14, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Pag nakalimutan mo pala ang Panginoon,
sign pala yun na nagmamalaki ka sa Kanya. Kung may promise ka sa Panginoon na ipinangako mo sa Diyos, wala mang nakarinig niyan, pangako mo na yan, pero nabanggit mo sa Diyos, nakausap mo si Lord, at hindi mo tinupad, nagmamalaki ka sa Panginoon. Bakit ka nagsabi na hindi mo pala kayang gawin? Di bale na magsabi ka sa tao eh. Mas mabagaan-gaan pa kahit hindi ko naman sinasabing gawin nyo. Kung minsan mangangako ka sa tao, mas okay pa na, di ba, kung di mo matupad. Pero pag sa Diyos ka nangako, mga kapatid, hindi niya yan makakalimutan. Kaya nga ito yung constant warning ni Moses sa mga anak ng Israel. Never forget God. Huwag niyong kalimutan ang Diyos. Pag pinagpala na kayo ng Panginoon, pag tinugunan ni Lord yung pinapanalangin nyo, pag naroon na kayo sa pinapangarap nyo na matagal nyong pinapanalangin sa Panginoon, ang unang-una nyong gawin, alalahanin nyo at tuparin nyo ang ipinangako nyo sa Panginoon. Huwag mong kalimutan ang blessing ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Kaya nga pag may nangyayaring kabutihan sa buhay natin, ang unang-una natin gawin, pasalamatan agad natin ang Diyos. Bago natin enjoyin. Binigyan ka ni Lord ng brand new na car. Bago mo sakyan yan, enjoyin. Mag-thank you ka muna sa Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon ng pangarap mong house and lot, sarili mong bahay. Bago mo tirahan yan, magpasalamat ka muna sa Panginoon. Nakapasok ka sa dream job mo, sa gusto mong trabaho, alalahanin mo ang Panginoon. Pagtanggap mo ng sweldo, alalahanin mo ang Diyos. Dahil sa dami ng aplikante, pinili ka niya na nariyan. Sa libo-libo o daan-daang mga nag-a-apply sa posisyon na yan, kung wala ang favor ng Panginoon, hindi ikaw ang nariyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Psalms 10 verse 3. Psalms 103 rather, verse 2. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan ang mabuti niyang gawa. Huwag mong kalimutan si Lord. Lalo na yung good things na ginawa ng Panginoon. Naniniwala ko walang bad things na ginawa si Lord. Especially sa kanyang mga anak. Kahit pa nasaktan ka, kahit pa nagkasakit ka, kahit pa, di ba, anong nangyari sa buhay mo, nalugi ka at kung ano-ano, lahat ng yan ang pinahintulot ng Lord na nangyari. All things work together for good for those who love God. Kaya kahit feeling mo, nag-struggle ka ngayon, pinahintulot ni Lord, yung struggle na yan sa buhay mo, huwag mong sabihin na, bad yang pinahintulot ni Lord. Lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kanyang anak ay para sa kanyang ikabubuti. Naiintindihan man natin yun ngayon o hindi. Eventually, mapapatunayan ng Diyos na para sa good ang lahat ng nangyari sa ating buhay, mga kapatid. Pangatlo, beware of wicked heart. Beware of wicked heart. Mag-ingat sa isang pusong masama. Ingatan natin, mga kapatid, na yung ating puso ay hindi mag-isip, maghangad ng mga bagay na masasama. Yun ang pinakamadaling isipin ng tao. Minsan meron tayong mga wildest dreams, imagination, na hinahayaan natin na pumasok sa ating puso. At sabi ng Biblia, yun po ay kailangan nating bantayan, ingatan. Kaya nga sa paglilingkod natin, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, tinuturuan tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating iwasan, iwaksi sa ating isipan. Yung mga bagay na pwede nating i-entertain, pwede nating gawin, at yung mga bagay na wag nating bigyan ng puwang sa ating buhay. Sabi ng Deuteronomy 15 verse 9, wala sa outline pero babasahin niyo sa English yan. Beware that there be not a thought in thy wicked heart. Beware. Bantayan nyo na wala
Hindi kayo magkaroon ng kasamaan sa inyong puso. Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang inaakala ng tao sa kanyang puso, ano yung iniisip niya, yun ay magiging ganon siya. Kaya kung lagi mo sinasabi, I'm stupid, di ba? I'm poor, yun nasa thinking mo. Sabi ng Bible, yun na nasa heart mo, eventually, yun ka talaga mangyayari sa buhay mo. Loser ako, weak ako, sinner ako. Ano pa yung mga negative na iniisip mo? Wala akong kwenta. Bobo ako. Hangal ako. Pag yan ang laging ini-inject mo sa mind mo. Pag yan ang lagi ang sinasabi mo, dahil yan ang naramdaman mo, galing sa puso mo, sabi ng Bible, yun nga ang mangyayari sa future mo. Kaya dapat ang gawin natin mga Christian, kahit may problema, sabi mo, Lord, I'm blessed. Panginoon, Lord, ako ay pinili. Panginoon, ako ay ligtas. Ako ay blessed. Ako ay pinili mo. Positive dapat palagi ang mga anak ng Panginoon. Kaya ko to, magagawa ko to dahil kasama ko si Kristo. Hindi dapat tayo pinangaharian ng hinaan ng loob. Napakarami sanang magagandang opportunity, pero dahil mahina ang ating loob, sinasabi natin, hindi ko yan kaya, hindi mo pa nga nasubukan. Napakaraming great, good opportunity ang na-miss natin dahil negatibo ang sinasabi natin sa ating isipan. O di kaya nag-iisip tayo ng mga masasama. Ano kaya feeling ng maging milyonaryo? Ha? Ano kaya ang feeling ng leader ng sindikato? Ano kaya ang feeling ng nagpapatakbo ng mga pogo? Ganun yun sa balita, 500,000 a month? Tama ba yun? Grabe trabaho, 500,000 a month. Daig pa yung daig pa yung presidente ng isang bansa na hindi nangungurakot. 500,000 a month. No? Anong kapalit nun? Yung iyong kaluluwa. Yung iyong reputasyon. Diba? Kaya kahit ang cute-cute mo, kahit ang bait-bait mong tingnan, pero yung crime na ginawa mo, hindi nun mababago ang realidad. Saan ba yun nagsimula? Sa pag-iisip ng hindi maganda. Ano kayang feeling pag ganito? Ano kayang feeling pag ganyan? Ano kayang feeling pagka dinagdagan ko tong asawa ko? Nang hindi niya alam. Ano kayang feeling ng may iba akong babaeng tinatago, dinadala sa mga biglang liko? Di ba? Ano kayang feeling ng ganito? Ano ang feeling ng ganyan? Pero alam mong hindi yun makakapabuti sa iyong buhay, sa iyong pamilya. At kapag kaya ang lagi mong iniisip, yung mga bagay na hindi mo dapat isipin, sabi ng Bible, magkakatotoo yan sa buhay mo. Imaginations, mga kung ano-anong linolong mo na sana ma-experience ko. Kaya bantayan, beware of wicked heart. Mark 7:21 to 23. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, ng bubudol, ng i-scam. Huwag kayong maging part niyan. Kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. It begins in the heart. It all starts in the heart. Kaya napakahalaga bantayan ng puso. Sabi mo sa iyong katabi, guard your heart. Guard your heart. Bantayan mo yung iyong puso, yung iyong iniisip, yung iyong desires.
Dahil marami dyan ay hindi nagbibigay ng honor and glory sa Panginoon. Pang-apat, beware. Beware of false prophet. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. These are everywhere. Napakarami nito. Mga preacher, mga leaders, at kung ano-ano pa. Yung iba nagpapatawag din ng pastor. At napakarami nitong nailigaw dahil sa mali nitong itinuturo at makasarili nitong para sa kanyang sariling benefit lamang. Sabi ng Bible, tinuruan tayo na mag-ingat. Hindi porket nagpapakilala sa iyo, ito si pastor, ako ay ganito ganyan, ito maniniwala ka na, papatuloyin mo kagad sa bahay mo, yung pala, pagtingin mo, wala na yung mga relos mo, wala na yung mga cellphone mong nakacharge, nagpakilalang pastor. Ikaw naman si patuloy agad sa bahay kasi gusto mo magmagandang okay naman yun, walang problema. Pero kung hindi ka nag-iingat, mananakawan ka. Napakarami yan, nagpapakilalang ganito, ganyan. Kaya hindi lahat mga kapatid ng nagtuturo ng kuno ng Biblia ay dapat yung paniwalaan. Kung hindi, sabi nga ng Bible, dapat i-test. Dapat suriin ninyo kung yung mga tinuturo ba ay ayon sa salita ng Panginoon. Kaya dapat alam nyo rin kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. One time nakapunta kami sa Davao at meron kaming nakakwentuhan. Davao, mainit na issue ngayon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita yung kanilang inuhuli. Ngayon, nasa Davao kami, meron kaming sa may tindahan, meron kaming nakausap. Sabi na, ano pong trabaho niyo? Ganun nga, kwentuhan. Ganun. Ay, dati akong retired principal ako ng school. Sabi ko, ay ganun po, ano na pong niyo ngayon? Ginagawa. Retired na pala kayo, dapat medyo nag-relax na kayo, enjoy. Ba't nagtitinda kayo? Kasi mayroong parang bilihan ng mga pagkapagkain, mga pasalubong, ganyan. So sabi, napaisip, ba't nagtatrabaho pa rin ko? Kasi po lahat po kasi ng retirement ko, sa aking pagka-retire ko, meron akong benefits, lahat-lahat ng naipong ko. Sabi po kasi ng pastor namin, ibigay daw sa kanya, lahat ang pinaghirapan ko, at pagkatapos, siya na po ang bahala sa amin na magpakain. Sabi ko, teka, saan yun ba sa Bible na lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa leader mo, at pagkatapos siya na ang magpapakain sa'yo? Nagtaka ako. Sabi ko, grabe yung mga taong yun na talagang sumusunod, die hard, na kaya nilang ibigay lahat ng ari-arian nilang napundar, lahat ng mga retired, sila, na talagang dinodonate nila, binibigay, at sila ay nabubuhay na lang ngayon sa mga allowance, sa compound, o kung saan man sila nag-work. Hanggang ngayon, nag-work pa rin, ugod-ugod na. Hindi tumitigil. Yung mga nakikita nyo sa mall kung minsan, di naman tayo naninira, yung mga nagbebenta ng ballpen, nagbebenta ng kung ano-ano lalapit sa inyo habang kung kayo ay kumaano. Pag inusisa nyo, pag inimbestigahan nyo pala yan, inutos pala yan sa kanilang gawin. Sa pilitan o walang choice, kailangan nilang gawin. May kota. At doon ko nakita yung mga tao na bakit, di ba? Nakakalungkot na sila ay naturuan, naligaw, nadaya. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kaya ngayon, imbis na sana nag-relax na yung may edad na retire, binibigyan na lang, may rasyon na lang na toothpaste, sabon. Wala na talaga. Wala nang bahay. Yung iba, binenta na nila at yung pinagbentahan, binigay ulit. Kaya sabi ko, kaya pala ang laki-laki ng nito, network. Libo-libong mga tao, kung lahat yun, ganun ang ginawa, at talagang magiging milyonaryo ka. Pero sabi ng Bible, mag-ingat, mga kapatid. Mag-ingat. Matthew 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mabangis na asong gubat.
Nagpapanggap lang. Napakarami niyan. Na puro na lang pera, puro na lang sinasabi, magbigay. Magbigay. Pero makikita mo, wala namang improvement. Magbigay kayo ng ganito, libo-libo, tapos makikita mo, wala namang mga gamit na napunta sa church o kung anumang mga equipment na ginagamit sa pag-worship. Pero ang nangyari, brand new car. Yung kanilang leader. Di ba masakla po yung realidad? First John 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ang huwad na propeta sa mundong ito. Marami ang huwad na pastors. Marami ang huwad na ministers. Kaya hindi porkit, mga kapatid, tandaan nyo to, hindi porkit nagpakilala sa inyo ay maniniwala na kayong agad. Ang best clue ay makikita natin sa kanilang life, sa kanilang buhay. Kaya kung minsan, maraming tao na natatakot na ng relihiyon, na magpumunta ng Bible study, na ma-invite sa church. Sabi ko, ay, ayoko na niyan, na-scam na kami dati niyan. Naloko na kami dati, yung dating pastoran na kilala namin. Ninakawan kami, binudol kami, pinag-invest kami sa kung ano-anong mga investment. At pagkatapos, tinakbuhan kami. Ang dami niya sa loob ng church. Kaya dito nga, sabi ko sa mga kapatiran, yung mga invest ninyo, sarilihin nyo na lang yan. Huwag nyong idamay yung church. Ayoko magkaroon dito ng investment. Tapos mamaya mag-away-away at di na magsimba. Ang investment ng church ay yung mga kaluluwa, mga tao na magbabagong buhay, maglilingkod sa Panginoon. Yun ang investment sa church. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang goal natin. Hindi pera. Ang investment ninyo sa church ay yung tao na may invite nyo at makakarinig ng salita ng Panginoon. Mapapakilala natin si Kristo at tanggapin si Kristo, magbagong buhay at maglingkod ng tapat sa Panginoon. Yun ang investment. Yun ang gain. Pero pagdating sa pera, huwag nyong entertain. Mag-invest kayo, walang problema, okay lang, pero wag sa loob ng church. Sana tayo? Kaya nga, maraming mga tao yung natatakot na eh. Pero sabi ko, wag kayong matakot kasi hindi naman ibig sabihin na may mga peke, wala nang totoo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, suriin yung i-test nyo. Tingnan nyo sa Bible yung basis ng teaching, Word of God, kung ito ba'y base sa Biblia o hindi. Pag hindi, huwag kayo maniwala. Pag nandun sa Biblia, paniwalaan ninyo. Amen? Hindi naman ibig sabihin na matatakot ka na talaga, ayaw mo na dahil naka-experience ka ng fake. Ibig sabihin ba dahil may fake money, hindi mo na paniniwalaan yung totoong pera, yung legit na money? Hindi naman, di ba? Alam mo kung paano tumingin ng fake o ng play money at yung legit na money. Hindi porket nakabili ka ng hindi gold, hindi ka na maniniwala sa mga gold. Mga relo at kung ano-ano pa, mga ano mo, jewelry. Ibig sabihin, natural yan sa mundo, may fake, may totoo. Amen? Ganon din po sa nagtuturo ng salita ng Panginoon, merong fake, merong totoo. Kailangan mong tingnan at hanapin at i-pray sa Panginoon na dalhin kanya sa totoong nagtuturo ng buong katotohanan ng kanyang banal na salita. Pero hindi ibig sabihin, pangilagan mo, dito na lang ako. Sa nakagisnan ko, dito na lang ako kasi ang dami kong na-experience noon. Hindi porket na-experience mo noon, ma-experience mo ulit ngayon. Kailangan, sabi ng Biblia, i-test nyo, subukin nyo. Beware of false prophet. Panglima, beware. Beware of hypocrisy. Mag-ingat sa pagkukunwari. Kaya nga, hindi talaga nagkasundo si Jesus Christ, yung mga scribe, yung mga Pharisees.
Sa ministry ni Jesus, hindi sila nagtugma dahil nakita ni Jesus yung hypocrisy sa mga priest, sa mga leaders ng synagogues. Kaya sabi niya sa Mark 12:38 verse 40, sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig, magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng mga ng paggalang sa pamilihan. Yeah? Nakala mo kung sino, porket merong authority. Ang gusto nila ay may mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda. Yan na. At ang mga mahaba nilang dasal ay mga mapagpakunwari lamang. Yung mga paulit-ulit na dasal. Dahil dyan, mas mabigat ang kanilang parusa. Mas mabigat ang parusa na igagawad sa kanila. Kaya nga, sa buhay natin, tingnan natin to na hindi tayo maging katulad dito. Na mas gusto natin yung popularidad. Kapag hindi ka napansin, hindi ka na-appreciate, parang nagagalit ka. Purkit meron kang authority, meron kang kapangyarihan, meron kang title, kung makusino ka sa labas. Dapat sa paglilingkod natin sa Panginoon, serving and giving to church, to be popular. Yung iba nagbibigay, nagdo-donate sa church para ipagyabang. Nagsiserve sa church, sa taas ng pulpit para magyabang. Kaya inaalis ng Panginoon yung mga ganyan. Kaya sa mga nagsiserve sa pulpit, mag-ingat kayo na hindi dahil sa pagyayabang yung pagsiserve ninyo sa Panginoon. O kahit anumang ministry ang inyong ginagawa. Fasting to appear more spiritual and holy. Yung iba nagpa-fast, pinagyayabang, nagpa-fasting sila na ganyan. Pero ang totoo, gusto lang nilang magmukhang banal, magmukhang holy. Yung mga praying long prayers with flowery words to impress others. Pag nagsalita, ang galing, nalangin. Panginoon Diyos. Manalangin. Galing magsalita, Patawakin ako kami. Ulit-ulit. Preaching, studying the Bible seriously in or studying the Bible seriously in order to boast of superior knowledge. Yung nag-aaral ka ng Bible para ipagyabang, dami mong alam, ganito ganyan, ipagdebate ka. Pero ang totoo, wala namang naligtas sa daan-daang alam mong mga verses, mga pasikot-sikot sa Bible, mga sagot sa ganyan, pinagyayabang. Makita mo yan, mga nakaganyan pa yan, Pasok ka sa bahay niya, may ganun pa yan. Pero pag nakausap mo, saksa ka ng hangin. Daming ang alam, pero para saan? Para sa benepisyo niya. Para magmukha siyang magaling. Hindi na para magbigay ng glory sa Panginoon. Hallelujah. Yung iba naman, tumutulong sa kapwa. Tumutulong, kapatid, kaya hi guys, nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay, baho rito, dumi. Tutulong tayo ngayon, mayroong pulubi rito, may pamilya dito na tapos pagkatapos, binigyan mo ng isang plastic na pansit, binili mo sa Tapos yung vlog mo, kumita ng libo-libo, milyon. So yun ang hinahanap mo, yung mga pwede mong tulungan, pero tumutulong ka, hindi dahil sa yun ng laman ng puso mo, dahil gusto mo silang pagkakitaan. Hypocrisy. Kayo naman mga nanonood sa social media, ang bait talaga ni ang bait. Ang galing talaga niyang influencer na yan, idol ko. Lodi!
Pag nakasabay mo sa, Lodi, Lodi! Boss! Diba? Mga pinapollow natin. Okay naman yan, yung mga minsan pampatawa lang. Pero yung grabe, akala mo, kuwang-kuwa yung ano mo, yung pala, yung pagtulong, yung pagkawang gawa, yung hindi naman lahat. Okay? Linawin natin, hindi naman lahat, meron naman talaga. Pero karamihan, yun yung habol. Kung hindi man lahat, marami dyan, yun yung habol. Na tumutulong sila sa iba, pero ang totoong magbebenepisyo talaga, yun, sila din. Balik nila triple o 10 times dahil sa views, dahil sa ano. Kaya yun ang sinasabi ng Word of God. Kung tutulong kayo mga kapatid, mas maganda walang nakakaalam. Secret lang. Yan ang gusto ng Panginoon. Ephesians 6:6-7, gawin ninyo iyan. May makakita man o wala. Hindi upang mapapuri ang tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. So kung tutulong ka kahit wala nakakita, tutulong ka sa ministry, sa cause para sa Panginoon, kahit walang nakakaalam, kahit secret, yun ang gusto ng Panginoon. Tutulong ka sa mga nangangailangan, sa mga kailangan ng pagkain, bibigay ka sa mga street children, sa mga homeless, sa kung ano-ano man. Pero hindi mo rin-record, hindi mo pinagkakakitaan, yun ang gusto ng Panginoon. At kung yung tao na yun ang maligtas, yun ang pinakamagandang reward na makukuha mo mga kapatid. Beware, number 6, of covetousness. Mag-ingat sa kasakiman. Bilisan natin. Luke 12 verse 15, at sinasabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Mag-ingat tayo na hindi tayo maging sakim. Na gusto na lang natin palagi na kumita ng pera, kahit may mga tao na nasasagasaan, naaapakan. Masyado tayong sakim na kahit yung araw na para mag-serve tayo sa Panginoon ay ginugugol natin sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. Sabi ng Word of God, isang araw lang hinihingi ng Panginoon sa atin. One day, ibigay natin na mag-serve tayo sa Panginoon, mag-worship, magpuri, umawit, papurihan ng Panginoon sa buhay mo. 6 days, bahala ka, gawin mong kailangan mong gawin, pero yung isang araw sa Panginoon, 2 hours nga lang. 3 hours nga lang ang nagagawa natin. Hindi nga natin kaya 24 hours, aabsenan pa natin ang simba. Sabi ng Bible, masyado tayong sakim. Sakim sa oras. At yun ay isang form ng idolatry. Sabi ng Bible, kasakiman. Colossians 3 verse 5, kaya patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo, mga pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ingatan natin mga kapatid, bantayan natin lahat ng ating sarili na hindi tayo maging sakim. Sakim sa oras, sakim sa panahon, sakim sa resources. Gusto mo sa'yo lang palagi. Kahit may oportunidad to help, may oportunidad to extend help to others, may opportunity to help the ministry, nakita mo yung pangangailangan sa ministry, sa gawain ng Panginoon, pero ayaw mong mabawasan yung sa'yo lang. Beware of covetousness. Verse 7, beware last of vain philosophy. Mag-ingat sa walang kabuluhang filosofiya. Napakaraming kaalaman, katalinuhan dito sa mundo na yun ang pinagkaaksayahan ng mga tao. Pero ang realidad, mga kapatid, mga kaalaman na yon, mga filosofiya na yon ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Napakaraming mga tao na matatalino, na madudunong, galing sa mga magagandang universidad, talino, ganito. Pero ang kanilang katalinuhan ay tinutukoy ng Biblia na walang kabuluhan. Yung kanilang pinag-aaksaya ng buhay, dugo at pawis, araw, panahon, sakripisyo, ay yung mga bagay na walang katuturan at walang realidad.
Colossians 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Mga false belief. Hindi lahat ng tinuturo ng siyensya daw ay dapat mong tanggapin. Dapat mo kaagad paniwalaan. Na ang ating mundo ay nanggaling sa isang malaking pagsabog, pagputok, at ikaw ay aksidente lang na nabuhay ngayon. Na nagsimula ang buhay ng tao sa pamamagitan lamang ng isang aksidente, walang creator na nagdisenyo. Kung walang creator na nagdisenyo, mga kapatid, di ba? Kung yung ilong natin baliktad, yung butas nasa taas, pag umulan, patay tayong lahat. Di po ba, mga kapatid? Lahat ng part ng ating katawan ay nakadesign para siya ay mabuhay. Merong nagdisenyo. Hindi ka aksidente lamang. Yung evolusyon, filosofiya ng evolusyon na ang tao ay nagmula sa unggoy, gorilla. Tingnan mo ngayong katabi. Ang tao ay hindi naggaling sa unggoy at gorilla o kung ano pang malaking katulad nun. Dahil kung totoo yun, edi sana wala ng gorilla, lahat tao na. Evolution, tama. E di sana lahat ng unggoy, tao na ngayon. Kasi evolution nga eh. Eh bakit may unggoy pa rin? Ibig sabihin, magkaibang species. Ginawa ng Diyos yung unggoy, yung gorilla, yung kung anong malalaki, ginawa rin ng Diyos ang tao. Yun nga lang, kung minsan may hawig-hawig. Pero lahat yung disenyo pa rin ng Diyos, may purpose ang Panginoon, hindi natin siya maki-question. Pero magkaiba ang genes, hindi pwede yun. Pero ano sinasabi ng siyensya, yung mga filosofiya, mga nagtuturo, nakala mong galing-galing. Galing ka sa tao. The evolution, pa-explain pa yan, may malaking big screen pa sa likod. Pag ganun-ganun pa, kala mo magaling, oh. Tapos yung mga walang alam sa Biblia, ganun din. Sino mga liniligaw nun? Mga estudyante na nag-aaral sa mga kilalang universities. Linalayo nila sa pagkakilala sa Diyos ang tao. At sinasabi nilang lahat ng bagay sa mundo, aksidente lang. Mga taong ateista, mga atheist, mga hindi naniniwalang sa Diyos. Sabi ng Bible, mga hangal. Psalms 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Sabi ng Tagalog, yung mga hangal daw, mga bulok, yun ang mga nagsasabing mga walang Diyos. So yung mga tao, maka-encounter kayo na naniniwalang walang Diyos, wag na kayo makipagtalo. Sabi ng Bible, mga fool yung mga taong yan. Hangal. 1 Timothy 6 verse 20. Kaya ano sabi, pakaingatan mo. Ipagkatiwala sa iyo, iwasan mo ang mga usaping lumalapastangan sa Diyos at sa mga pagtatalo tungkol sa mga hindi totoong karunungan. Kaya kahit nag-aaral ka ng science, nag-aaral ka sa school na kung anong philosophy ang iyong pinag-aaralan, iyong minamaster, pero dapat huwag kang humiwalay sa tinuturo ng banal na salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, bilang conclusion, nakita natin yung mga na-expose dito, yung mga warnings, yung mga sign na kung saan titingnan mo, paaralin mo, babantayan mo, iingatan mo upang ang buhay mo, mga kapatid, ay hindi mapahamak. Upang ikaw ay hindi maatake ng kaaway, ng kalaban, ng dyablo sa buhay mo. Titingnan mo yung mga signs. Beware, sabi ng Bible. Beware. Pero ang pinaka-seryosong danger at concern sa lahat ay yung ating kaluluwa, mga kapatid. Higit sa lahat ng mga natapik natin kanina, yung mga pictures na pinakita ko, yung 7 biblical warnings, ang pinaka-warning talaga na may danger sa ating buhay, yung ating tinatawag na eternal destiny.
yung warning nariyan na sabi ng salita ng Panginoon. Luke 13 verse 3, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad niya. Maliban ang tao magsisi, magbago, mananagot, may danger, mapapahamak ang kanyang buhay. Bad news! Pero ang magandang news, mga kapatid, na ang Panginoon natin ay mapagpatawad na Diyos. Ang Panginoon na pinaglilingkuran natin ay nagliligtas na Diyos at gusto ng Panginoon iligtas ka sa mga oras na ito. Kaya may warning na kailangan magbago, kailangan repent, magsisi. Kung ikaw ay believer, nakagawa ng kasalanan, pagsisihan mo na agad, balik loob sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Kanya, pagsisihan mo ang iyong mga nagawang kamalian. God will forgive you. Kaya nga, we must heed His warnings. Sabi ng Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Alam na natin yung signage na nakalagay that all have sinned and fall short of the glory of God. Yun ang nakalagay sa signage. Romans 6:23, for the wages of sin is death. At dahil makasalanan ng tao, walang ibang kahahantungan yon kung hindi kapahamakan sa kanyang buhay. Pero but wait, may nakasulat ding iba sa signage, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah! Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kailangan makilala mo ang totoong Kristo. Tanggapin mo sa iyong puso upang nang sa gayon, hindi mapahamak ang iyong buhay. Yung Kristo na hindi nakapako sa kapirasong kahoy, yung totoong Kristo na buhay at naroon sa langit, yun ang Kristo na nagmamahal sa iyo. John 3:18, hindi na hinatulan ng parusa ang mga sumampalataya sa anak. Ngunit, yung danger, yung warning, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Si Jesus Christ ang kailangan natin sa ating buhay. Yun yung signage, we are sinners, but Christ will and can forgive your sins. Siniling kong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Blessed be your holy name. Kung bago sa iyo yung aral na ito, mga kapatid, gusto kitang i-lead sa prayer. Kung ikaw ay nanonood online, maaari kang sumabay. Kung ikaw po ay bisita na narito, maaari ko po kayong i-lead sa prayer. Katulad ng ating pag-aaral, merong mga babala. At isang babala, mga kapatid, ay kung patuloy nating isasawalang tabi ang kaligtasan sa ating buhay at patuloy tayo mamumuhay sa kasalanan, merong kapahamakan na naghahantay. Pero sabi din po ng salita ng Panginoon, kung tayo ay magsisisi, kung tayo ay magbabalik loob sa Panginoon, tayo ay Kanyang papatawarin sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Yesus. Kung ikaw po ay dati ng Christian, believer ka na, pero na-realize mo na ikaw ay nalayo sa Panginoon, maaari ka rin mag-pray ng prayer na ito. To recommit your life to Jesus. Kung born again ka na noon, pero matagal kang nawala sa Diyos, nakalimutan mo siya, nanghina ka, nanlamig ka sa pananampalataya,
ito ang time na i-recommit mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya napakasimple lang ng prayer. Sundan nyo lamang po ako mga bisita rito. Kung gusto mo mapasayo ang kaligtasan, sumabay ka sa panalangin na ito. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Huwag mong pansinin kung sino man. Kung ikaw ay believer na noon, pero nanlamig ka sa Panginoon, lumayo ka sa Kanya, gusto mo i-recommit yung life mo, sundan mo rin ang panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Diyos na nasa langit, pinupuri kita at sinasamba. Ako ay nananalig sa kaligtasan na iyong ibibigay sa akin. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Mula nung ako ay bata pa, hanggang ngayon sa aking paglaki. Panginoon, linisin mo po ang aking buhay. Bigyan mo ako ng bagong buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kamalian. At Lord, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus. At pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay muli. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking puso. Baguhin mo ako at bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tulungan mo ko na maging matatag sa aking pananampalataya sa iyo. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin ko, welcome po sa family ng Panginoon. Now, ang gagawin mo po ay maghanap ka ng Bible-based church. Kung ikaw po ay malayo, sa lugar ka, maghanap ka ng Bible-based church. Kung kayo naman po ay malapit sa area na to, welcome po kayo na maging part ng family ni Lord dito sa BACMI at sabay-sabay po kayo na itutulungan natin upang kayo ay lumago sa inyong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama naming banal, salamat Lord sa iyong banal na salita. Panginoon, salamat natulungan mo ang bawat isa sa amin, O God, na hindi namin makalimutan ang mga warnings, ang mga babala na iyong binigay sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Lord, bigyan mo kami ng talino na malaman namin, Panginoon, ang mga danger na nakaabang sa aming daraanan. At yun ay aming iwasan. Panginoon, tulungan mo kami na magtagumpay kami sa aming buhay. Salamat, Lord. Ikaw lamang po ang aming tinataas, pinupuri at sinasamba, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.